Juvenile justice pamorke ko Pangilinan. Ikaw talaga ang nagdulot niyan. Kayong mga senador na walang kwenta dyan, dapat hindi na talaga kayo makaupo sa pwesto. Mga wala kayong kwenta. Gumagawa kayo ng mga batas na mga hindi nyo pinag-iisipan, kagaya ni Risa Ontiveros. Ngayon, di ba, sinupalpal siya ni Pia Cayetano dahil nga yung mga batas na pinapatupad ninyo, mga walang kwenta at hindi na pag-iisipang mabuti. Isa ka na dyan, Kiko Pangilinan. Ikaw talaga ang may sala nito. Tapos maikisimpatya kayo sa mga taong naghihirap. Hindi nyo maiintindihan ang tunay na paghihirap kung hindi nyo man lang kahit minsan naranasan yan. Ngayon mo iyabang sa amin, John B. Cremulya, na napakasip ng Pilipinas simula nung naupo si Bongbong Marcos Jr. bilang presidente ng ating bansa. Tapos kinumpara nyo pa sa pamamahala ni Tatay Duterte na tinatago lang daw po ang mga krimen na nangyayari. Eto, ebidensya na napakalupit po talaga nitong administrasyon ni Bongbong Marcos magsinungaling. Biruin nyo dalawang minor de edad mga lodi. May nilagas na mga kabataan sa lugar ng Tacloban. Anak ng tinapay. Ganito ka-safe ang Pilipinas ngayon. Ultimo minor de edad, nakakadala ng baril. Kasi, ang trabaho ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., pag-initan ang mga Duterte, lahat ng magiging kalaban nila ngayong darating na eleksyon. Patahimikin lahat ng mga magwi-witness at itago lahat ng mga korupsyon na nangyari sa panahon po ni Bongbong Marcos Jr. Biruin nyo saan kayo nakakita ng kapulisan igagamitin para pigilan ang mga taong nagre-reklamo sa nangyari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Di ba? Dito lang po yan. Tapos pinangungunahan pa ni John B. Cremulya. Ang dami po mga pulis na pinapakalat sa labas na Senado at para po pigilan ang mga relihista dyan po sa labas ng Mendiola. Tapos ito po yung nangyari sa ating bansa ngayon. Napapabayaan na po ang safety ng ating mga kababayan Pilipino dahil mas priority po nila patahimikin ang mga nagsasalita, pigilan ang mga nag-iingay at itago lahat ng mga nangyaring kalokohan sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ito po yung epekto na sinabi ni John B. Cremulya na ganito po ka-safe ang ating bansa. O ito yung balita. Panoorin mong mabuti, John B. Cremulya. O baka sabihin mo nakalusot lang to. Kayo na bahala mga lodi. Tingnan nyo po ang bansang Pilipinas kung gaano po kagulo. Ang dami na po nagrarayot ng mga bata, marami po nagsasaksakan sa daan at tumitira ng droga. May kita nyo sa mga kalsada lang mga lodi. Ganito po ang bagong Pilipinas na pinagyayabang ng mga tansong talangka at ang mga pinklawan na umanib na rin po dito. Ganito po nila pinagtatakpan kung ano po tunay na nangyayari sa ating bansa. Pero dito sa mga balita nakikita natin, sa mga nangyayaring katotohanan, hindi po nila maitatago ito. Kaya John B. Cremulya, lumabas ka ngayon. Ipakita mo sa taong bayan kung gaano ka-safe ang ating bansa sa pamamahala ninyo. Ang galing-galing nyo magsalita sa social media, pero hindi nyo naman nakikita ang totoong nangyayari sa ating bansa. Paano? Hindi nyo naman talaga mararamdaman kung ano pong nangyayari sa ating bansa dahil nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Hindi nyo mararanasan ang mga nangyayaring krimen sa ating bansa dahil napaka-safe ng inyong paligid. Meron kayong mga bodyguards, lalong-lalo na yung mga anak ninyo nasa pribado paaralan. Paano po dito sa mga estudyanteng nawalan ng buhay? Partida, lugar pa yan ng pinsan ni Bongbong Marcos Jr. pero ganyan kagulo. Paano na lang po yung mga lugar na hindi po masyadong visible ang mga polis? Di ba? Dito pa lang nga sa lugar ni Martin Romualdez nangyari itong mga ganitong klaseng krimen. Doon pa kaya sa mga lugar na hindi masyadong tinututukan ng inyong pamahalaan? Ang lupit nyo talaga magtakip ng mga nangyayaring kalokohan sa ating bansa ngayon. Hindi ba kayo nakokonsensya? Kayo na nandyan sa mga posisyon, na pasiting pretty lang kayo, nagsasaya, habang yung mga nasasakupan ninyo ay nagdurusa. Paano kung sa inyong anak ang nangyari yan? Siguro ang bilis ng hustisya, no? Pero paano dito sa mga magulang na nawala naman ng anak? Kailan kaya nila makukuha ang hustisya? Lalo na at minor de edad pa ang gumawa ng krimen. Juvenile justice pamorke ko Pangilinan. Ikaw talaga ang nagdulot niyan. Kayong mga senador na walang kwenta dyan, dapat hindi na talaga kayo makaupo sa pwesto. Mga wala kayong kwenta. Gumagawa kayo ng mga batas na mga hindi nyo pinag-iisipan, kagaya ni Risa Ontiveros. Ngayon, di ba, sinupalpal siya ni Pia Cayetano dahil nga yung mga batas na pinapatupad ninyo, mga walang kwenta at hindi na pag-iisipang mabuti. Isa ka na dyan, Kiko Pangilinan. Ikaw talaga ang may sala nito. Tapos maikisimpatya kayo sa mga taong naghihirap. Hindi nyo maiintindihan ang tunay na paghihirap kung hindi nyo man lang kahit minsan naranasan yan. Yan ang pakatandaan ninyo. Hanggang dito lang po muna mga lodi. Kung ganito po pala ka-safe ang ating bansa ngayon, paano na lang kung hindi na talaga safe?
Para sa akin, Duterte lang po talaga ang nagpanatag ng aking loob nung siya po ang namunong presidente ng ating bansa. Kaya Duterte pa rin.